hanggang inakay na niya ako sa dakong ito. Nasabi ko nga, sa unang paglilingkod, para lang biro-biro. Dahil hindi namin alam. Sabihan ka lang, maglingkod ka, ganun lang. Siyempre po, kami naman po, siyempre, naka-uniform po kami. At minsan po, ang daming pasyente sa unang buhay po, andyan po kami. Yung mga pasyente, pinipili pa kung kanino sila pipila. Ang hindi po nila alam, dahil sa una pong buhay, na kami po, sa unang pag-aalagad po namin, na nakapila lahat, hindi po alam ng mga pasyente na yung ginagamit ng mga alagad, maging ang mahal na apo, alam pag ikaw ang gusto. Alam niyo po ba, halimbawa, si tita, naku, ang gusto ko humaplos sa kanya si Mami Beth. Ang gusto ko humaplos sa akin si Mami Beth. Ang hindi alam po nung nagmimithi na yon, sasabihin ni God kay Mami Beth, anak, ang gusto lang sa'yo yung mensahe mo. Subalit hindi mararamdaman. Sasabihin na kay Mami Beth, anak, gagawin na kung ano yung... Ganun po ang Espiritu. Sapagkat, alam po ng Panginoon kung ano lang yung gusto nyo. Amen po ba yun? Kaya sa oras nung kami po ay dito pa lang, nasabi ko nga po sa inyo, naghahaplos, ang dami pong nagmimithi. Sabi nga ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ng mahal na apo, nung marami po kaming pasyenteng kalalakihan ng mga panahon na yon. Amen po ba yun? At wala po silang ginawa kundi magpahaplos. Kaya sabi po ng Banal na Espiritu, hindi ito saunabat. Kung kayo'y nagmimithi na mahaplos ng mga alagad ko, hindi ito ang tamang lugar para magpamasahe kayo. Sabi ng Banal na Espiritu, bakit ko po ito isinali uli? Sapagkat sa katotohanan po mga kapatid, kapag ikaw ay naririto sa banal na lugar, mga ugali mong pangmundo hindi mo na madadala. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat sa kaparaanan na handog ng Diyos sa dakong ito, mararamdaman mo rin sa sarili mo na may nagbago na sa iyo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya yan po mga kapatid, samot-saring kwento, samot-saring karanasan, na magpapatunay na ang dakong ito'y banal. Nasabi nga ni Mami Beth kahapon, wala ka nang hihilingin pa. Na kung paano yung kaukulan na ipinangangalandakan ng mga lingkod ng Diyos kung sino ang tinanggap sa dakong ito, nawa po ang lahat na nakikinig ay gayon din naman, hindi man po kayo maging alagad, kundi magagawa nyo rin po sa ibang kaparaanan na gusto ng Diyos at mararamdaman nyo rin po na ginagamit kayo ng Diyos. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, ang pagbabago ay mahirap gawin ng bilang isang tao. Subalit kung marubdop ang pagtanggap mo sa Diyos at ang pananahan niya sa puso mo, mas mangingibabaw ang gusto niya at maiiwanan kung anong gusto mo. Mangingibabaw kung ano ang gusto niya ipatupad sa buhay mo at yung gusto mo ay mapapailalim. Amen po ba yun? At kapag ganun na ang nararamdaman mo, sabi ko nga, sa tuwing nagmemensahe ang Banal na Espiritu, sa totoo lang, parang araw-araw po nai-inlove po kami. Buhay po ba ang Diyos? Parang araw-araw nararamdaman namin nililigawan kami ni God. Parang araw-araw sa aming pandama, lalo kaming nananabik na tumungo sa dakong ito. Dahil alam po namin na bawat araw, iba-iba ang hain niya upang malasahan namin ang kanyang pag-ibig. Buhay po ba ang Diyos? Kaya nakita nyo naman po, sa pag-awit lang po ng aking mga kapatid, kapag ninamnam mo, at ngayon sa pag-awit, mapapasigaw ka talaga. Sapagkat hindi mo ninanamnam na tao lamang ang tinanggap mo sa dakong ito. Kundi, mararamdaman mo sa sarili mo, kung sa unang buhay, ang gusto mong mga music ay yung parang mga nakaka-imagine, yung pantaong music. Pag andito ka, kahit naririnig mo yung mga awit nila, aangkop mo sa puso ng Diyos na sa oras na ngayon, ang Diyos ay nasa harapan mo upang ikaw ay aliwin at kalingain at maramdaman mo kung paano ang kanyang pag-aalay. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, napakaraming hiwagang Diyos. Napakaraming pinakikita ang Diyos. Napakaraming binibigay ang Diyos. Higit sa dakong ito, sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, na naging daluyan ng kanyang kapangyarihan. At sa dakong ito, kung paano po tayong tinipon, kung paano po tayo ay binahaginan ng Banal na Espiritu, palawakin pa po natin upang higit po nating maramdaman ang ganap na pagbabago na dulot ng Diyos sa dakong ito. Amen po ba yun? Kaya ito po ang iwanan ko po sa inyo. Bawat araw, hindi maaaring manaig ang bilang ikaw. Sapagkat kung ito ang mananaig, hindi mo mapagtatagumpayan ang para sa Kanya. Bawat araw, mayroon kang gusto.
Subalit ipangibabaw mo pa rin ang gusto ng Diyos. Sapagkat kung ang papangibabaw mo ay ang gusto mo, sa isip, mula ulo hanggang talampakan, hindi mo maigagalaw ang iyong katawan kaukulan sa Kanya. Kaya sa bawat araw, itong iwanan ko sa inyo. Sa tuwina ay damhin nyo sa puso nyo ang pananabik sa Diyos, na sa dakong ito ay magbibigay sa inyo ng ganap na pagbabago. Na sa dakong ito, sa pamamagitan ng salita at mga gawa po niya, na pinasisilay sa ating mga mata, ay magiging isang matinding paninindigan mo na kailanman ang Diyos ay hindi namatay sa mundo. Bagkos, magiging panuntunan mo na kailangan ko magbago upang lahat ng gusto ko'y makamtan ko. Buhay po ba ang Diyos? Yan po mga kapatid, nasabi ko nga, Ama, masasabit ko po sa mga tema ng mga kapatid ko, isa na po ako sa pinakamapalad. Hindi ko po itinataas ang aking sarili, subalit sa nagaganap bawat araw sa kanyang mga atas, nararamdaman ko po na higit ako mapalad. Sapagkat sa aking kawalan, siya ang nagpupuno. Sa aking kahinaan, siya ang nagbibigay lakas. Sa aking mga katanungan, siya ang tumutugon. Sa aking pagpupuri, hindi niya ako iniiwan. Kaya sa bawat araw sa dakong ito, sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching, kanina po, hinalikan po niya ako dito. Walang matingkalang galak. Hindi kayang tingkalain ng sinuman ang galak na aking naramdaman na sa aming pagtanggap na pananalig at pananampalataya sa isang kinalugdan na ginagamit ng ating Ama. Sa bawat dampi ng kanyang kamay, sa bawat paghalik po niya na pagbibigay gawad kanino man, ay isang kaukulan na sinasambit ng ating Ama na anak kita. Mapalad kayo sa dakong ito na ako'y nasumpungan nyo sa pamamagitan ng kinalugdan niya. Kaya kapag ito na ang naramdaman ng puso ko, mga kapatid ko, ayokong may masayang.